Isang liblib na baryo sa baybayin ng Isla de Masalang, naninirahan si Lando, isang mangingisdang kilala sa buong nayon hindi dahil sa yaman o lakas, kundi sa kanyang busilak na puso. Sa edad na 32, siya'y walang asawa, walang anak, at ang tanging kasama sa buhay ay si Kalino, ang kanyang matandang ama na may sakit na rayuma at hirap ng maglakad. Araw-araw, si Lando ay pumapalaot sa kanyang maliit na bangkang kahoy upang manghuli ng isda, hindi para yumaman, kundi para may maihain lamang sa hapag at may pambili ng gamot para sa kanyang ama. "Anak, huwag ka nang lumayo sa dagat, malakas ang alon ngayon," paalala ni Kalino habang pinapahid ang langis sa tuhod. Ngunit alam ni Lando na wala siyang ibang pagpipilian. Ang dagat ang kanilang buhay at sa kabila ng panganib, iyon lamang ang kanyang sandigan. "Huwag kang mag-alala, Itay. Babalik ako bago lumubog ang araw," sagot niya, may ngiti sa labi. Hindi kalayuan sa kanilang lugar ay naroroon naman ang mga mayayamang mangingisda, pinamumunuan ng magkakapatid na sina Don Ernesto at Don Enrico. May-ari sila ng malalaking bangkang may lambat na tila sinasakop ang buong dagat. Hindi sila nangingimi mang-agaw ng huli at kung minsan ay itinataboy pa ang maliliit na mangingisda tulad ni Lando. "Walang puwang sa dagat para sa mga hampaslupang gaya mo," sigaw minsan ni Don Ernesto habang sinasadyang banggain ang bangka ni Lando. Pero hindi lumalaban si Lando, palaging tahimik, palaging mapagpakumbaba. Isang hapon, habang nangingisda sa gitna ng dagat, napansin ni Lando ang isang kakaibang liwanag sa ilalim ng tubig. Sa pag-aakalang ito ay isang natatanging isda, marahan niyang inihulog ang lambat. Ngunit hindi isda ang kanyang nahuli, isang pawikan, at hindi basta-bastang pawikan, kundi isang gintong pawikan na may mga mata na tila may sinasalitang lihim. Nataranta si Lando. "Anong klaseng nilalang ka?" Sa hindi inaasahan, nagsalita ang pawikan gamit ang tinig na tila hangin sa dapit hapon. "Ako si Arawa, tagapangalaga ng sinaunang yaman ng karagatan. Ako ay bihag ng lambat ng mga sakim, pero ikaw ay may pusong dalisay. Palayain mo ako at ako'y magbabalik ng biyaya sa iyong kabutihan." Nanlaki ang mga mata ni Lando. "Nagsasalita ka, Diyos ko. Pawikan ka ba o diwata?" Ngumiti si Arwa, bagamat siya'y isang nilalang ng dagat. Hindi lahat ng kayamanan ay nakikita sa ginto. Ngunit ang may pusong ginto, siya ang tunay na mayaman. Hindi nagdalawang isip si Lando. Maingat niyang inalis ang lambat sa katawan ng pawikan at ibinaba ito muli sa tubig. "Maraming salamat, Lando," ani Arawa bago lumubog sa kailaliman. "Bukas ng umaga, pagbalik mo sa Pampang, magsisimula na ang pagbabagong hatid ng dagat." Tahimik si Lando sa kanyang pag-uwi. Iniisip kung totoo ang nangyari o bunga lamang ng kanyang pagod at gutom. Ngunit isang bagay ang alam niya. Ginawa niya ang tama. At sa kanyang pagdating sa dalampasigan, habang ang araw ay papalubog na, may kakaibang kinang sa buhangin. Parang may mga palatandaan ng pagbabago. Maaga pa lang ay gising na si Lando. Bagamat pagod sa nagdaang araw, hindi siya mapakali. Bumabalik-balik sa kanyang isipan ang gintong pawikan at ang mga salitang binitiwan nito. Tila may mahiwagang pangako na isinilid sa kanyang puso, at sa kabila ng kanyang pagdududa, naroon ang munting pag-asa. Paglabas niya ng kubo, nabighani siya sa nakita. Sa mismong harapan ng kanyang bahay, sa gilid ng dalampasigan, ay may nakasalansang mga kahoy na tila bagong hatid ng alon. Sa ibabaw ng mga ito, may mga kagamitan sa pangingisda, malalaking lambat, mga bagong pamingwit, at isang makintab na bangkang kahoy na may inukit na imahe ng pawikan sa harapan. "Mamula saan ang lahat ng ito?"
Usal ni Lando habang kinakalabit ang lambat. Sa isang sulok ng bangka ay may maliit na sulat na gawa sa lumot at perlas. Ito ang unang biyaya ng dagat. Gamitin mo ito para sa mabuti. Sa bawat pusong tumutulong, may biyayang hindi matutumbasan ng salapi. Arawa. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lando. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang lumang bangka na halos mabiyak sa alon ay napalitan ng isang bagot matibay. Ang kanyang simpleng lambat ay pinalitan ng tila ginayakan ng mga alon mismo. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Tinawag niya si Kalino upang ipakita ang mga natanggap. Ako'y hindi makapaniwala, wika ng matanda habang hawak-hawak ang isang makintab na pamingwit. Ang bangkang ito, tila gawa sa kahoy ng engkanto. At ganoon nga ang naging simula ng pagbabago. Kinabukasan, sumubok mangisda si Lando gamit ang bagong bangka. Sa unay kinakabahan siya. Baka mawala muli ang lahat. Baka isang panaginip lamang ang lahat ng ito. Ngunit nang ihulog niya ang lambat, hindi pa lumilipas ang ilang minuto ay napuno na ito ng mga isdang malalaki, matataba, at bihira sa karagatan ng Dimasalang. Sa kanyang pagbalik, ang buong baryo ay napalingon. Sanay sila makitang si Lando ay may ilang pirasong isda lamang. Ngunit ngayon, siya ay naglalakad pa uwi na may 3 bayong ng huli. Lando, saan ka ng isda? Tanong ng isang kapwa mangingisda. Sa karagatan din natin, pero may bagong lambat, bagong bangka. May bumili ka bang kagamitan? Ngunit ngumiti lang si Lando. Hindi siya nagsinungaling, ngunit hindi rin niya idinetalye ang hiwagang kanyang nasaksihan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito kayang unawain ng karamihan. Hindi pa ngayon. Dahil sobra ang kanyang huli, pinili ni Lando na ipamahagi ang ilan sa mga kapitbahay. Binigyan niya si Aling Rosa, isang biyudang may 5 anak. Pinadalhan din niya ng isda si Mang Tano na may sakit at ilang matatandang hindi na kayang mangisda pa. Anak, bakit mo ibinibigay ang iyong huli? Tanong ni Kalino. Hindi mo ba nais na ipagbili ito at mag-ipon? Hindi ko rin alam, itay, sagot ni Lando. Pero ang pakiramdam ko, ang kayamanang ito'y hindi para sa akin lang. Tila mas lumalalim ang biyaya kapag ibinabahagi. Lingid sa kaalaman ni Lando, may mga matang nagmamasid sa kanya. Ang magkapatid na Don Ernesto at Don Enrico. Galit na galit ang dalawa. Imposible to, bulalas ni Don Ernesto habang pinagmamasdan si Lando sa malayo. Kagabi lang, halos wala siyang huli. Ngayon, may bago siyang bangka at halos mapuno ang bayan ng huli niya. May tinatago siya, sagot ni Don Enrico. At anuman yon, kukunin natin. Habang unti-unting tumitibay ang kabuhayan ni Lando, unti-unti rin siyang nagiging banta sa mga sakim na mayayamang mangingisda. At sa mga susunod na araw, maghaharap sila sa gitna ng dagat sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. Ngunit para kay Lando, hindi ito laban ng yaman. Ito ay laban ng puso. Dumami ang bumibili ng isda kay Lando. Hindi na siya kailangang magbenta pa sa palengke. Ang mga tao na mismo ang pumupunta sa kanilang bahay, bitbit ang kanilang mga bayong, umaasang makabili ng sariwang huli. Ang kanyang dating tahimik na kubo ay tila naging munting palengke sa tabing dagat. Lando, may isda pa ba? Tanong ni Aling Nena. May huli ka pa ba para sa anak kong may lagnat? Sabay tanong naman ni Mang Selo. Ngunit kahit lumalago ang kanyang kabuhayan, hindi nagbabago si Lando. Kung dati sapat lang sa hapunan ang kanyang huli, ngayon ay sobra-sobra na ito. Ngunit higit sa kayamanan, ang puso pa rin niya ang namamayani. Ipinamimigay niya ang sobrang isda sa mga walang pambili. Binibigyan niya ng libreng isda ang mga matatanda at tumutulong siya sa pagpapaayos ng sirang bangka ng ibang mangingisda. Ngunit habang tumatagal, lalong umigting ang galit ng mga Don.
Hindi na tayo kumikita gaya ng dati, reklamo ni Don Enrico. Ang mga tao kay Lando na bumibili. Ginayuman niya ang dagat, sagot ni Don Ernesto. May anting-anting yang taong yan, o baka may lihim na tinatagong kayamanan. Pinatawag nila ang isa sa kanilang mga tauhan, si Tomas, isang bihasang mangingisda na matagal nang sumusunod sa mga utos nila kapalit ng barya at kaunting bahagi sa kita. Tomas, wika ni Don Ernesto, alamin mo kung saan siya nangingisda. Sundan mo siya bukas ng umaga. Tumango si Tomas, bagamat may pag-aalinlangan. Opo, Don, ngunit mabait po si Lando. Hindi siya gaya ng iba. Hindi namin kailangan ng opinyon mo, singhal ni Don Enrico. Gawin mo lang ang ipinag-uutos. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, sumunod si Tomas kay Lando mula sa malayo. Nagkunwari siyang nangingisda rin, ngunit lihim siyang nagmamasid. Laking gulat niya nang makita ang bangka ni Lando ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. Sa bawat hulog ng lambat, hindi umaabot ng 5 minuto ay punong-puno na ito ng isda. Mga isdang hindi karaniwang nakikita sa karagatang iyon. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Tomas ay nang muling lumitaw ang gintong pawikan mula sa ilalim ng bangka ni Lando. Saglit itong sumilip, tila binati si Lando, saka muling lumubog. Nakakakita ako ng diwata. Hindi ito pangkaraniwan, bulong ni Tomas sa sarili. Nang gabi ring iyon, bumalik siya sa mga Don upang isumbong ang kanyang nakita. Diwata raw? Tawa ni Don Ernesto. Kalokohan. Baka nababaliw ka na. Hindi po, Don. Nakita ko mismo. Gintong pawikan. Lumilitaw sa tabi ng bangka ni Lando. Nagpalitan ng tingin ang 2 Don. Kung ganon, ani Don Enrico, kinakailangan nating hulihin ang pawikang yon. At si Lando, kailangang mawala sa daan, dagdag ni Don Ernesto. Sa gabing iyon, lihim silang nagpatawag ng ilang kalalakihang bayaran, mga dating tauhan ng ilegal na mangingisda. Ipinag-utos nila ang 2 misyon, sirain ang bangka ni Lando at hulihin ang mahiwagang pawikan. Habang natutulog si Lando, tahimik na gumalaw ang dilim sa dalampasigan. Ang kanyang bangka na itinuturing na kanyang kayamanan ay pinuntirya ng mga masasamang loob. 2 sa kanila ang may dalang martilyo, habang ang isa ay may dalang kutsilyong panaksak ng lambat. Ngunit bago pa nila maabot ang bangka, isang malakas na hampas ng alon ang biglang lumitaw. Sa gitna ng gabi, habang ang buwan ay nakasilip lamang sa ulap. Anong? Sigaw ng isa sa mga lalaki. Isang dambuhalang alon ang bumangga sa kanila, tila pinagtulungan ng buong dagat. At mula sa ilalim nito, nakita nilang muling sumilay ang gintong pawikan. Mas maliwanag, mas mapanganib ang tingin. Tumakbo tayo. Hindi ito normal, sigaw ng isa habang tinatangay ng alon. Sa kubo ni Lando, hindi niya namalayan ang kaganapan. Tila iningatan siya ng karagatan mismo. Kinabukasan, bumangon siya at napansin na tila may bakas ng paa sa paligid ng bangka at may bahagyang sirang lambat. Ngunit hindi na niya ito inusisa pa at pagkaraan ng ilang saglit, dumating si Arawa, ang gintong pawikan na humampas sa gilid ng kanyang bangka. May masamang balak ang mga sakim, anito. Ngunit habang nananatiling dalisay ang iyong puso, hindi ka pababayaan ng dagat. Tahimik si Lando, ngunit dama niyang may darating pang mas mabigat na pagsubok. Makalipas ang insidente sa dalampasigan, nagpatuloy si Lando sa kanyang pangkaraniwang buhay, pangingisda sa umaga, pagtulong sa mga kapitbahay sa hapon, at pag-aalaga kay Kalino sa gabi. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng kanyang araw-araw, may kumukulong galit sa puso ng magkapatid na Don Ernesto at Don Enrico. Hindi sila sanay na may humahadlang sa kanilang negosyo. Sa loob ng maraming taon, sila ang hari ng dagat sa buong Isla de Masalang. Ngunit ngayon,
Isang tulad ni Lando ang banta sa kanilang kapangyarihan. Isang hamak na mangingisda na may pusong ginto, tinutulungan ng isang mahiwagang pawikan. Isang gabi, nagpatawag sila ng pulong sa kanilang mansyon sa gilid ng burol. Naroon ang ilan sa mga bayarang lalaki na dati nilang ginagamit sa ilegal na pangingisda. "Hindi tayo pwedeng tumigil," sabi ni Don Ernesto, habang pinagmamasdan ang dagat mula sa bintana. "Kung hindi natin matatalo si Lando sa bangka, tudurugin natin siya sa batas." "Batas?" tanong ng isang lalaki, naguguluhan. Ngumisi si Don Enrico. "May kilala kaming opisyal sa munisipyo. Isang sumbong lang at pwede nating ipasarado ang pangingisda niya. Sasabihin nating may ginagawang iligal si Lando. Kapag inimbestigahan siya at walang permit, tanggal ang kabuhayan niya. Pwede rin nating sabihin na nanghuhuli siya ng mga hayop na protektado tulad ng pawikan," dagdag ni Don Ernesto at ngumiti ng may panlilin lang. Kapag nalaman ng gobyerno na may koneksyon siya sa pawikan, tiyak kakasuhan siya. Kinabukasan, isang opisyal mula sa munisipyo ang dumating sa bahay ni Lando. "Magandang araw po. Kayo po ba si Lando Ignacio?" tanong ng opisyal habang may hawak na dokumento. "Opo, ako nga po," sagot ni Lando, medyo naguguluhan. "Ayon po sa reklamo na natanggap namin, kayo raw po ay nangingisda ng labis sa pinapayagang dami at nanghuhuli ng mga hayop na protektado ng batas tulad ng pawikan. Dahil dito, nais po naming siyasatin ang inyong gamit at lugar ng panghuhuli." Nanlumo si Lando. "Hindi po totoo yan. Wala po akong ginagawang ilegal. Ako po'y simpleng mangingisda lang." "May permit po ba kayo?" "Nako, wala po. Wala po akong alam sa mga permit na yan. Hindi naman po ako lumalayo sa dati kong pangingisdaan. Pasensya na po, pero kailangan naming kumpiskahin muna ang inyong mga gamit hanggang sa malinaw na ang lahat." Halos gumuho ang mundo ni Lando. Kinuha ng mga opisyal ang kanyang bangka, lambat at iba pang kagamitan. Para siyang pinutulan ng paa. Ang kanyang tanging kabuhayan ay inalis sa kanya sa isang iglap. Nang malaman ito ng buong baryo, marami ang nagalit. Ang ilang residente ay nagtungo sa munisipyo upang umalma. "Hindi ito makatarungan," sigaw ni Aling Rosa. "Si Lando na nga ang tumutulong sa amin, siya pa ang pinag-iinitan. Kami mismo ang saksi, wala siyang ginagawang masama," dagdag ni Mang Selo. Ngunit ang mga opisyal ay tila may takot sa pamilyang Don. Tahimik silang nagkukubli sa mga papel, umiwas ng tingin at paulit-ulit na sinabing iniimbestigahan pa. Samantala, si Lando ay naupo lamang sa tabi ng dalampasigan. Tinatanaw ang alon, tila inaalam kung paano siya muling makakatindig. Sa kanyang tabi, naupo si Calino, bagamat hirap na sa tuhod, dala ang mainit na tsaa. "Anak, hindi mo kasalanan ang kabutihan mo," ani Calino. "Hindi lahat ng tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. Yung iba natatakot sa liwanag kaya sinisikap itong patayin." Tahimik si Lando. Ngunit sa kanyang dibdib, nararamdaman niyang may gumigising na apoy, hindi galit kundi tapang. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nasa tugatog ng langit, muling lumitaw si Arawa, ang gintong pawikan. Lumapit ito sa pampang at si Lando ay agad lumapit. "Lando," wika ni Arawa, "narinig ng dagat ang paninira laban sa'yo. Hindi matatahimik ang tubig hanggat hindi na ibabalik ang balanse." "Ayaw ko ng gulo," tugon ni Lando. "Pero hindi ko rin papayagan na apihin nila ang katulad ko at ang mga katulad ng kapwa kong mangingisda. Tama ang puso mo. At dahil dito," sabi ni Arawa, habang lumiwanag ang kanyang talukab, "ibinibigay ko sa iyo ang pangalawang biyaya, ang kayamanang hindi kayang sirain ng batas o politika." Mula sa dagat, lumitaw ang isang lumang baul, puno ng mga makikinang na hiyas, ginto,
at antigong alahas. Ngunit higit sa lahat, may isa pang bagay na nasa loob, isang lihim na kasulatan ng karapatan ng mga mangingisda, isang dokumentong nalibing sa kasaysayan, may bisa pa rin sa batas, at nagsasaad na may bahagi ng dagat na taon-taon ay para lamang sa mga mangingisdang katutubo ng isla, at si Lando ay lehitimong tagapagmana nito. Ngayon, may hawak na siyang laban, hindi lang ng puso, kundi pati ng batas. Madaling araw pa lang ay nagising na si Lando. Sa kanyang mga palad ay nakapatong pa rin ang lumang kasulatan na ibinigay ni Arawa. Ang papel ay yari sa sinaunang balat ng punong saging, pinatuyo at pinatibay ng langis ng dagat. Bagamat may bahid na ng panahon, malinaw pa rin ang mga titik. Ang dulo ng dokumento ay may selyo ng matandang konseho ng Isla Dimasalang at may lagdang pamilyar sa kanya, ang apelyidong Ignacio, ang kanyang sariling ninuno. Lando Ignacio, basa ni Calino, habang nakasalamin. Ang iyong lolo sa ika-4 na henerasyon, si Mateo Ignacio. Siya ang orihinal na tagapangalaga ng pangisdaan sa baybayin ng Silangan. Ibinigay ng mga ninuno ang karapatang iyon sa kanilang mga anak at apo, at hanggang ngayon, buhay pa ang kasunduan. Napamulagat si Lando. Ibig sabihin, may karapatan akong mangisda sa mga bahagi ng dagat na sinasakop ngayon ng mga Don? Tumango si Calino. Hindi lang karapatan, ikaw ang lehitimong tagapangalaga ng karagatang yon. Buong araw, pinag-isipan ni Lando ang kanyang susunod na hakbang. Ayaw niyang maghiganti, ngunit alam niyang hindi na ito tungkol lang sa kanya. Ang kasulatan ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng mga mangingisda na ninanakawan ng karapatan. Sila Aling Rosa, Mangselo at ang kabataang nagnanais ding pumalaot balang araw. Kinabukasan, nagtungo si Lando sa munisipyo, dala ang dokumento. Kasama niya sina Calino, Tomas, na ngayoy pumapanig na sa kanya, at ilang matatanda sa nayon na kilala bilang mga dating mangingisda. May kailangan akong ipakita sa inyo, wika ni Lando sa harap ng mga opisyal. Pinakita niya ang kasulatan, sinamahan ng mga testamento ng matatanda. Isa sa mga opisyal ay namutla. Ako po si Attorney Delgado, legal advisor ng munisipyo. Nabasa ko na ang kasulatang yan dati, ngunit nawala ito sa mga talaan. Hindi ko akalaing may orihinal na kopya pa palang natitira. Ngayon, nandito na ito, sagot ni Lando. At nananawagan ako, ibalik ang karapatan ng maliliit na mangingisda sa bahagi ng dagat na para talaga sa amin. Dahil sa dokumento at suporta ng mga residente, napilitan ng alkalde ng bayan na magpatawag ng pulong pambayan. Sa araw ng pulong, dumagsa ang mga taga-isla, may mga matanda, mangingisda, kabataan, pati mga guro't estudyante. Sa entablado ay naroon sina Don Ernesto at Don Enrico, hindi mapakali, nakaupo sa tabi ng alkalde. Ang karagatan ay pag-aari ng bayan, sigaw ng Don. Hindi ito pagmamay-ari ng sino man. Bakit pakikinggan ang isang hamak na mangingisda na walang edukasyon? Ngunit sumagot si Tomas. Si Lando man ay simpleng mangingisda, pero siya ang may pusong tapat at may tunay na malasakit sa isla. Kayo po, ginamit ninyo ang dagat para sa pansariling interes. Naglabas si Lando ng kasulatan at inilahad ito sa lahat. Ang karapatang ito ay hindi akin lang. Ito'y sa lahat ng mga anak ng dagat na tapat sa kanyang alon. Huwag niyo na po kaming tapakan. Tahimik ang lahat. Maging ang alkalde ay napayuko. Kinikilala ng munisipyo ang kasulatang ito bilang lehitimo. At dahil dito, ipinatutupad ang resolusyon na bumabalik ang bahagi ng silangang karagatan sa pangangalaga ng orihinal na tagapagmana, si G. Lando Ignacio, at sa lahat ng mga lehitimong mangingisda ng Isla Dimasalang. Nagpalakpakan ng buong nayon. Umiyak sa tuwa si Aling Rosa. Si Mangselo ay lumapit at niyakap si Lando.
Binigyan mo kami ng boses, anak. Salamat. Habang papalayo sa entablado ang magkapatid na Don, kita sa kanilang mga mata ang pagkatalo. Ngunit sa halip na galit, ay may takot at pagkalito. Hindi na kailangang gumanti ni Lando. Ang katotohanan na mismo ang lumaban para sa kanya. Kinagabihan, muling sumulpot si Arawa sa dalampasigan. Lando, ngayon ay natupad mo na ang isa sa pinakamatinding hamon, ang tumindig ng hindi ginagamit ang dahas. Bawat hakbang mo ay sinuklian ng karagatan, at sa bawat kabutihan mo, nagising ang puso ng marami. Ngumiti si Lando. Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Tumulong ang buong isla at ikaw. Ang ikatlong biyaya, sagot ni Arawa, ay darating sa panahong ikaw ay muling subukin. Hanggang doon, manatili kang tapat. Lumubog si Arawa sa alon at ang liwanag nito ay kumalat sa buong dagat. Mula nang mapanumbalik ang karapatan ng mga maliliit na mangingisda, tila muling nabuhay ang buong Isla de Masalang. Ang dating malamlam na pampang ay naging masigla. May mga bagong bangka, mas maraming kabataan ang muling natutong mangisda at nagsimula ng magtayo ng kooperatiba ang mga taga-baryo sa pamumuno ni Lando. Hindi na natin kailangan pang umasa sa mayayaman, sabi ni Mang Selo habang pinupulido ang isang bagong bangka. May sarili na tayong lakas. Ang kooperatiba ay hindi lamang para sa pangingisda. Nagtayo rin sila ng palengke sa baybayin, isang maliit na gusaling yari sa kahoy at pawid, kung saan direktang nakapagbibili ang mga mangingisda ng kanilang huli. Wala ng middleman, wala ng komisyong kinukuha ng mga Don. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may paparating na bagong pagsubok. Habang abala ang buong isla sa pagpapaunlad ng kabuhayan, isang babala ang lumabas sa radyo at telebisyon. Isang malakas na bagyo ang paparating. Tinawag itong Bagyong Dalisay. Isang ironiya dahil ang pangalan nito ay tulad ng ipinaglalaban ng mga tao sa isla. Signal number 3 na raw ang ating lalawigan. Wika ng isang tanod habang ipinapaikot ang babala. Nagtipon-tipon ang mga taga-isla upang paghandaan ito. Ikinandado ang mga bintana, iniakyat ang mga gamit sa mataas na bahagi ng bahay at inilapit ang mga bangka sa dalampasigan upang itali. Ngunit isa sa mga pinakakinatatakutan ng lahat ay ang pagtaas ng tubig sa dagat, sapagkat maaari nitong lamunin ang buong palengke at kooperatiba. Lando, kailangan nating ilipat ang mga kagamitan, sabi ni Tomas. Kung masira ang palengke, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumango si Lando. Ngunit habang nagsisimula silang maglipat, may isang malakas na alon na agad sumalubong sa kanila. Mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang mga bangka sa dalampasigan ay nagsimulang gumalaw kahit nakatali. Ang langit ay madilim kahit 2:00 pa lamang ng hapon. Ang dagat ay tila may sariling galit. Biglang lumiwanag ang bahagi ng karagatan. Mula roon sumulpot si Arawa ang gintong pawikan, ngunit ngayon ay mas malaki, mas makinang, at tila may kasamang mga alon na umiikot sa kanyang paligid. Lando, wika niya sa pagitan ng hangin. Ang ikatlong biyaya ay ang kakayahang manguna sa panahon ng kagipitan. Hindi ko kayang pigilan ang bagyo, ngunit maaari kitang bigyan ng kapangyarihang gabayan ng bayan. Lumingon si Lando sa paligid. Mga bata, matatanda, kababaihan at kalalakihan ay takot na takot. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanya. Tila siya na ang inaasahang tagapagsalita, tagapagtanggol at tagapagligtas. Sabihin mo, Lando, ani Arawa, handa ka na ba? Tumango si Lando. Oo, para sa bayan, para sa dagat, para sa buhay. Nang tuluyang dumating ang bagyo, si Lando ay hindi umalis sa dalampasigan. Sa halip,
Pinangunahan niya ang paglilikas ng mga tao patungo sa mataas na bahagi ng isla. Gumamit sila ng mga habing lubid, mga lumang palwa, at nagtulong-tulong sa paghakot ng pagkain, gamot at gamit. "Bilis! Doon tayo sa bahay ni Kapitana. Mataas ang lugar na yon," sigaw ni Lando sa mga taga-barangay. Sa gitna ng ulan at alon, nagtulong-tulong ang mga tao, hindi bilang mga mangingisda lang, kundi bilang isang komunidad. Ang dating watak-watak ay naging iisang katawan. At habang binabayo ng bagyo ang palengke, naglaho ito sa tubig. Subalit, isang himala ang naganap. Sa kinabukasan, nang humupa ang unos, tumambad sa lahat, nabuo pa rin ang kooperatiba. May ilang nasira, ngunit nanatiling nakatindig ang istruktura. At sa gitna nito ay nakaukit na ngayon ang anyo ni Arawa sa isang kahoy na poste, tila ginuhit ng alon mismo. Hindi lang pala hangin at ulan ang sinusubok sa atin, ani Tomas habang tinutulungan si Lando mag-ayos ng mga gamit. Sinusubok din ang ating pagkakaisa. Tumango si Lando. At ngayon napatunayan natin na kayang tumayo ang isang bayan basta't may tiwala sa isa't isa. Lumapit si Kalino habang hawak ang tinapa na siyang tanghalian nila. "Anak, ikaw na ang bagong haligi ng ating isla. Ikaw ang piniling gabayan tayo, hindi dahil sa kayamanan mo, kundi dahil sa puso mong tapat." Sa huling bahagi ng araw, habang ang langit ay muling nagkakaroon ng liwanag, lumitaw si Arawa sa tabing dagat. "Lando, ang ikatlong biyaya ay nagbunga. Hindi ito kapangyarihan ng mahika, kundi kapangyarihang magbuklod at manguna. Sa susunod, hindi na lamang ang isla ang iyong magiging tahanan." Napatingin si Lando. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngunit ngumiti lamang ang gintong pawikan bago muling sumisid sa dagat. "May paparating pang mas malaking hamon at mas malaking biyaya." Matapos ang malakas na bagyo, mabilis na bumalik sa normalang buhay sa Isla Dimasalang. Ngunit hindi na ito ang parehong isla. Sa halip na takot at kawalang pag-asa, ang nanahan sa puso ng mga taga-baryo ay tapang, pagkakaisa at pag-asa. Si Lando, na dating hamak na mangingisda, ay tinuturing na ngayong pinuno ng bagong kilusan. Isang kilusan para sa makatarungan, makatao, at makakalikasan na pamumuhay. Bilang kinatawan ng mga mangingisda at tagapangalaga ng karagatan, si Lando ay inanyayahan sa isang malaking pagpupulong sa kabisera ng lalawigan. Doon, tatalakayin ang bagong patakaran sa pamamahala ng yamang dagat sa buong rehiyon. Isang patakarang maaring magbago ng kapalaran ng lahat ng komunidad sa baybayin. "Hindi ako politiko," ani Lando kay Tomas habang naghahanda ng gamit. "Hindi ako sanay sa mga pulong at batas." Ngunit sumagot si Tomas, "Hindi kailangan ng talino sa batas. Ang kailangan ng mundo ay taong may puso at paninindigan. At ikaw yon." Sa araw ng pagpupulong, pumunta si Lando sa kabisera. Suot niya ang simpleng polo at daladala ang kopya ng kasulatang nakuha mula kay Arawa, pati na rin ang mga larawan ng mga proyekto sa isla, ang kooperatiba, palengke at mga bagong bangka. Pagdating niya sa bulwagan, namumukod-tangi siya sa karamihan. May mga opisyal ng gobyerno, negosyante, at ilang dating kaaway, sina Don Ernesto at Don Enrico, na ngayon ay bihis na bihis at muling nagbabalik sa eksena. Gamit ang kanilang impluensya, layon nilang kuhanin muli ang kontrol sa mga karagatan, hindi lang ng Dimasalang, kundi ng buong baybayin. "Mabuting nandito ka, Lando," bulong ni Don Ernesto habang pinandidilatan siya. Ngunit sa lugar na ito, hindi puso ang kailangan, kapangyarihan. Ngunit matatag ang tingin ni Lando. Ang puso, kapag sinamahan ng katotohanan, ay mas makapangyarihan kaysa anumang salapi. Sa loob ng pulong, isa-isa nang nagsalita ang mga kinatawan ng iba't ibang bayan.
Karamihan ay tumutuligsa sa panukalang isa pribado ang ilang bahagi ng dagat upang ipaupa sa malalaki kumpanya. Ayon sa kanila, ito raw ay para sa modernization. Nang si Lando na ang tumayo, tahimik ang buong bulwagan. Ako po si Lando Ignacio, isang mangingisda mula sa Isla Dimasalang. Ako po ay walang titulo, walang mataas na pinag-aralan. Ngunit ako po ay saksi sa kung paanong sinira ng kasakiman ng ating mga dagat, kung paanong inagawan ng pagkakataon ang mga tulad kong mangingisda. Ipinalabas niya sa proyektor ang mga larawan ng islang kanilang inangat mula sa kahirapan. Mga mangingisdang may dignidad, kabataan na muling ngumiti, palengke na itinayo sa gitna ng unos. Hindi po sagot ang pagbebenta ng ating dagat. Ang sagot po ay pagkakaisa, tamang pamamahala at paggalang sa kalikasan. Kung bibigyan niyo po ng pagkakataon ng mga tunay na tagapangalaga ng karagatan, kami pong mga anak ng alon, makikita ninyong mas may kakayahan kaming alagaan ito kaysa sa mga dayuhan. Napuno ng palakpakan ng silid, maging ang ilang opisyal ay napatango. Isa sa mga miyembro ng konseho ay tumindig at nagmungkahi. Iminumungkahi kong isama sa bagong patakaran ang modelo ng Isla Dimasalang bilang batayan ng pamamahalang nakatuon sa komunidad. Hindi ito ikinatuwa ng mga don. Tumayo si Don Enrico at mariing tumutol. Hindi sapat ang kwento at larawan. Kailangan natin ng kita, hindi emosyon. Ngunit ang isang gobernador ay sumagot. At ano po ang halaga ng kita kung uubusin natin ang yamang dagat at itatapon sa gutom ang ating mga mangingisda? Sa huli, nanaig ang boses ng masa. Ang mungkahi ni Lando ay opisyal na isinama sa bagong patakaran. Ang modelong Dimasalang ay gagamitin bilang batayan ng lokal na pamamahala sa mga dagat ng rehiyon. At higit sa lahat, kinilala si Lando bilang unang tagapag-alaga ng karagatan. Isang titulong hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang halimbawa ng kabutihan. Pagbalik niya sa isla, sinalubong siya ng buong baryo. May banda, may palakpakan, at may mga batang may dalang mga isdang gawa sa papel. "Nagtagumpay ka, Lando," sigaw ni Aling Rosa. "Hindi ako lang ang nagtagumpay," sagot ni Lando. "Tayo ang nagtagumpay. At higit sa lahat, kasama natin si Arawa." Mula sa dagat, tila sumagot ang alon. Isang malamig na simoy ng hangin ang humaplos sa kanilang mga pisngi. At sa malayo, sumilip ang gintong pawikan, nakangiti, saka muling lumubog sa ilalim ng asul na tubig. Makalipas ang ilang buwan mula nang tanggapin ni Lando ang titulong tagapag-alaga ng karagatan, tuluyan nang nagbago ang Isla Dimasalang. Ang dating maliit at tahimik na baryo ay naging modelo ng pag-unlad na makatao at makakalikasan. Dumarayo na ang mga kinatawan mula sa iba't ibang probinsya upang matutunan ang modelong Dimasalang. Walang sino man ang makapaniwalang ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang mangingisdang may pusong dalisay at isang mahiwagang pawikan. Sa ilalim ng araw na walang ulap, pinasinayaan ang paaralang pandagat ng Dimasalang, isang proyekto ng kooperatiba na naglalayong turuan ang kabataan hindi lamang mangisda, kundi maging tagapangalaga ng dagat. Tinuruan sila ng tamang panghuhuli, konserbasyon ng yamang dagat at kasaysayan ng kanilang bayan. "Hindi na natin ipapamana sa inyo ang kahirapan," wika ni Lando sa mga estudyante, "kundi ang dangal ng pagiging anak ng dagat." Isa sa mga batang nakikinig ay si Ina, anak ni Tomas. Lumapit ito kay Lando at tinanong, "Totoo po bang may pawikang gintong tumulong sa inyo?" Ngumiti si Lando. "Totoo, Ina. Pero higit pa sa kanyang gintong katawan, ang tunay niyang kayamanan ay ang kanyang pananampalataya sa kabutihan ng puso ng tao." Isang gabi habang tahimik ang paligid at natutulog na ang buong isla, napansin ni Lando na tila may liwanag sa dagat. Lumakad siya papunta sa dalampasigan at gaya ng dati
Lumitaw si Arawa, ang gintong pawikan. Ngunit ngayong gabi, mas matingkad ang liwanag nito at sa paligid nito ay tila may mga bituing bumababa mula sa langit. Lando, wika ni Arawa, ang huling biyaya ay hindi para sa iyo lang, kundi para sa kinabukasan. Mula sa ilalim ng dagat ay iniangat ni Arawa ang isang itlog ng pawikan, ngunit ito'y kulay ginto. Inilagay niya ito sa kamay ni Lando. Sa loob ng itlog na ito ay hindi lamang buhay, kundi alaala ng lahat ng kabutihang ginawa mo. Ilibing mo ito sa tabing dagat at sa paglipas ng panahon, tutubo rito ang puno ng alon. Isang punong hindi basta-basta nabubuwal at sa ilalim nito, ang sino mang magdasal ng may dalisay na puso ay mapapakinggan ng karagatan. Isa ba itong himala? Tanong ni Lando. Hindi, sagot ni Arawa. Ito ay paalala na hindi kailanman mawawala ang kabutihang itinanin mo sa mundo. Muling lumubog si Arawa sa alon at mula noon ay hindi na siya muling nakita pa. Ipinagpatuloy ni Lando ang kanyang pamumuno, hindi bilang pinuno ng kapangyarihan, kundi bilang lingkod ng bayan. Ang kanyang pangalan ay naging alamat, ngunit hindi siya kailanman naging palalo. Kapag may kumakain ng isda sa hapagkainan, tinuturo ng mga magulang ang larawan ni Lando sa silid-aralan. Anak, ang isdang yan ay galing sa dagat na inalagaan ng isang taong may pusong ginto. Sa tabing dagat, may tumubong puno, malaki, matibay, at palaging sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa ilalim nito, may upuang yari sa kahoy, at sa semento'y nakaukit. Dito nagsimula ang biyaya, dito rin ito patuloy na lalago. Ang kwento ni Lando at ni Arawa ay patuloy na isinasalaysay sa bawat alon, sa bawat huni ng hangin at sa bawat batang natututong mangisda na may dangal. At bagamat lumipas na ang mga taon, sinasabi ng matatanda na kapag ang dagat ay kalmado at ang buwan ay buo, makikita pa rin sa malayo ang gintong liwanag sa ilalim ng tubig. Tanda na si Arawa ay hindi kailanman umalis. Dahil ang kabutihan, gaya ng alon, ay bumabalik. Kahit gaano pa ito katagal dalhin ng hangin at panahon. Wakas.